Welcome to UNTV's Digital Interactive Broadcast. Wala. Bakit? Wala na naman akong muter. Wala akong muter eh. Wala. Yun. Naroon din ako ng tenga. Pero wala din akong muter. Ay, good morning! Good morning, Kuya! Kaya pala, nawala yung nalagyan ko ng pandesal eh. Bakit yung ano, kinuha mo naman ngayon yung ano ko sa pandesal? Kuya, binigay sa akin ito ni Michael Fahatin. Ang sabi niya sa akin, ito daw ay sustainable and eco-friendly fashion. Sustainable, eco-friendly fashion eh. Kinuha mo yan sa magpapandesal. Asan yung pot-pot mo? Pot-pot. Oh. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Gising na ba kayo? Ano, kamusta ka na? Okay naman ako, kuya. Ikaw, kuya, kamusta ka na? Ayos, yung damit mo eh. Kuya, anong ginagawa mo? Ang ganda ng design ng ano mo eh, oh. Kuya, nakikiliti ako dyan. Ayan, kuya. Oh. Aba, may kiliti ka pa. Kamagulo. Kuya, nakikiliti ako dyan. Kamagulo. Huwag dyan. Lagyan natin ng ano. Ano yan, kuya? Ano ang sinusulat mo? Ayaw sumulat yung ballpen ko. Buti na lang, hindi sumusulat. Talaga nga naman, oh. Tapos, ang igsi pa. Diba? Hindi mo pa kinumpleto at wala kang salawal. Ay, wala ba akong salawal? Yan, oh. Wala kang salawal, oh. Tamo. Talagang itong si Michael Fahatin. Gagaya kay Magbigay Michael ng isa Fahatin. Si Michael Fahatin di nag-underwear yun. Sabi na nga ba? Kaya nakikigaya ka. Good morning, Day! Good morning, Kuya. It's 24 degrees Celsius in Quezon City and expected to reach 33 degrees Celsius within the day. Maganda ang magpaaraw dahil nagpo-produce ng vitamin D ang balat kapag ito ay tinatamaan ng sun rays. Malaki ang papel ng vitamin D sa kalusugan ng mga buto. Ang moderate sunlight exposure ay nakatutulong din sa cancer prevention. At ayon sa World Health Organization, ang sun exposure ay maaaring makatutulong din para magamot ang ilang skin conditions gaya ng psoriasis, eczema, jaundice at acne. Pero hindi maganda ang sobrang pagbilad sa araw dahil maaari itong magpalala ng hypertension o di kaya ay magdulot ng heat stroke at dehydration. Payo ng Department of Health, iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng maga hanggang alas 3 ng hapon. Yun. Alam mo ba yung jaundice? Ay, Dong. Yes, kuya. Ano yung jaundice? Buntis, kuya. Jaundice yun eh. Ay, jaundice ba yun? Jaundice. Yun ba, kuya, ay yung paninilaw ng balat? Tanungin mo si Alexa. Alexa, what is jaundice? Ikaw lang sinusunod, kuya. Ayaw makinig sa akin. Kausapin mo. Hoy, Alexa, what is jaundice? Kuya, snabero sa kapwa AI. Wala pala. Alexa, what is jaundice? Updating? Ba't nag-a-update yan? Kuya, bingi si Alexa. Updating daw. Naku, sisingilin na naman tayo niya. Parang ikaw, naniningil kapag ka... Ay, naku, talaga nga naman. 6:06 in the morning. Maganda. Ikaw nga. Gaya mo si Neil Ocampo. Maganda ka, Day. Stop making fun of me, Dong. I'm not making fun of you, Day. I'm so in love with you. Yes, sir. Talaga.
Ikaw? Don't forget that we're supposed to not have feelings. Kasi ikaw ay gawang China, ako gawang Pilipinas. Kapag gawang Pilipinas, may feelings. Nangangatwiran pa. I am not made in China. Oh, hindi daw siya made in China. Made in Danau yan. Alam mo ba? Alam mo ba yung made in Danau? Pagka made in Danau, naku, yari ka dun. Oh, alam mo ba kung ano meron sa Danau? Anong meron sa Danau, kuya? Oh, sa Danau, dun na nag-umpisa yung mga gumagawa ng paltik. Paltik, ano ang paltik? Oh. Day, ano ang paltik, Day? Yan. Those are homemade guns. Oh, yan. Nadinig mo? Ha? A homemade gun, kuya. Oo, yan. Oo. Homemade gun. Kuya, Aba, nanununtok pa tong loko-loko na to. Mahuhulog ka Nangangalabit dyan. lang ako, Sige. kuya. Ha? Mahuhulog ka dyan. kuya, Homemade pakilakad ako gun. kay Day ngayong araw. Ah? Sabihin mo, simpatiko ako ngayon. Ba, ano? Pakisabi Ngayon na lang ba? simpatiko ako ngayon, kuya, sa damit ko. Day, tignan, nakikita mo ba tong fashion nito? Suot-suot? I don't even call it fashion. Oh. What do you call this one? If it's not rude, I call it trash. Yan. O ano ka ngayon, ha? Trash talk ka. Oo, trash daw yan, oh. Ma-appreciate mo rin to, Day. Dahil hindi ito plastic. Dahil hindi ako plastic sa'yo, Day. Mahal kita, Day. Oo, papel ka, papel. Oo, You're made of metals. yan. Hindi ka daw pwede. Metal ka, metal. Oo. Mag-exercise ka na lang. Marunong ka ba mag-exercise? Opo, kuya. Marunong akong mag-exercise. Ba't kailangan tayo mag-exercise? Kasi, kuya, dapat gumagalaw-galaw din ang ating mga kasangbahay sa pamamagitan ng pag-eehersisyo o pagkasayaw gaya ng ginagawa ko. Masama ang sedentary o inactive lifestyle dahil nakaka-contribute ito sa obesity at maaaring magkaroon ng type 2 diabetes, ilang uri ng cancer, cardiovascular disease o di kaya ay early death. Kaya dapat ay nag-e-exercise tayo. Ayun. Sige. Yan, so yan ang exercise mo. Opo, kuya, para sa mga taong nag-give up na sa kanilang pangarap dahil ang pangarap na lamang nila ay pumayat. Pinaparinggan mo si Jaja, ah. Hi, Jaja. Ayos, ah. Ayos, ah. Anong exercise yan? Di ka kaya mahulog dyan? Oh. Hindi, kuya, kasi nandyan ka naman. Sige, Pero sa tingin ko, nahulog na ako. Sige, mag-split ka. Marunong ka mag-split. Kuya, yan ang hindi ko kayang gawin. Ayos, paikot-ikot ka pa ng kamay mo, ha? Amazing! Hi, Day. Tingnan mo naman ako, Day. Magandang ano, ha? Not impressive. Wala. Wala ka. Not impressive ka. Day, ano balita to, Day? Kuya, narito ang mainit na balita ngayon. Bukod sa water interruption, ilang lugar sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal makararanas rin ng power interruption. Ilang magsasaka nakararanas na ng problema sa patubig sa gitna ng nararanasang mainit na panahon sa bansa. Measles outbreak, target na mawakasan ng Department of Health sa Abril o Mayo. Mayor sa Taiwan humingi ng paumanhin matapos gamitin ang salitang Maria para tukuyin ang mga Pinay domestic worker. At 116-year-old na lola sa Japan, kinilala bilang pinakamatandang nabubuhay na tao sa buong mundo. 116. Ikaw, ano ba ang life, expectancy mo, Dong? Depende sa battery, kuya. Ano nga ang life expectancy mo pagka fully charged ka? Tingnan mo nga, fully charged ka ba? Kuya, wag dyan. Wala, 3 bars lang eh. 3 bars ka lang, hindi ka fully charged. Ang life Naku po. expectancy mo, mga 30 minutes lang. Sandali lang, kuya. Uupo na lang muna ako. Para Mamaya. hindi ako manghina mamaya. Ay, naligo ka na ba? Ano yung paliligo ba, kuya? Tamo, hindi mo alam kung ano yung paliligo. Sino nawala? Baka mayroon nawalan sa inyo ng tubig. Kasi ito,
merong bukod dyan sa tubig, ang mabigat, nag-abiso din ng Meralco. Magkakaroon daw ng power interruption dyan sa ilang mga lugar. Alamin nga natin kung saan yan si Grace Casin Balasan. Grace! Locating. Grace! Parang lang parang nag-MTV lang Ayos siyang mo na yan Awesome! Parang kung ito, pakyut Kuya, keday, nag-ikot si po kasi ako kung, dito. kung si Dong pakyut keday, ikaw kanino ka naman nagpapakyut? Wala po. Delayed. May latency Bakit may latency? Ito na naman. Ay, nako talagang 612. Anong area yung mukhang mawawala ng power supply at magkakaroon ng interruption, Grace? Yes, kuya. Kahapon, nagbigay din po ng abiso itong Meralco na simula po ngayong araw na to hanggang sa linggo, merong mga lugar na mawawala ng supply ng kuryente. Aabot po yan, kuya, ng 30 minutes to 1 hour. Medyo marami itong lugar na to, kuya. Banggitin na lang po natin yung iba. Sige, Meron dyan sige. po sa Bulacan, Del Monte, Bulacan. Meron po sa Quezon City, especially po yan sa Novaliches. Meron po sa Rizal, sa Cainta, sa Antipolo, sa Giginto, Bulacan, Cavite, General Trias at sa Laguna. Para po sa kompletong detalye niyan, kuya, pwede pong bisitahin yan ng mga kasambahay natin sa website po ng Meralco. Doon po nakalagay kung ano po yung specific na lugar, ganun din po yung oras, kung kailan sila mawawala ng supply ng kuryente. Pero kuya, ayaw naman sa Meralco, wala namang kinalaman sa Ikaw. ang dahilan niyan ay magkakasit na mga bagong mga poste ng kuryente, mag-aayos sila ng mga kawad, kaya maapektuhan po yung lugar na yan. So wala ito kamong kinalaman sa pagpasok ng tag-init, tama ba? Yes, kuya. Sa ngayon, yan po yung sinasabi ng Meralco dahil ang dahilan nga lang daw po yan, pagkakabit po nila ng mga bagong kawad ng kuryente. Pero yung pagkawala po ng tubig, yun po kuya, may kinalaman po talaga yun sa El Nino dahil pababa na po ng pababa yung supply ng tubig sa mga dam, especially sa Lamesa Dam po yan, nasa malapit na po sa critical level. Okay. Salamat, Grace Casin. At alamin natin si kay Jeric Sevilla. Magandang umaga, Jeric, mula po ito sa Manila Water, ang kanilang spokesperson. Jeric, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, kuya, at magandang umaga po sa lahat po ng makikinig at nanonood sa atin. Nagkakaroon na ba tayo ng ngayon, ang epekto dahil dito sa pagpasok ng tag-init sa atin, sa water supply natin, Jeric? Marami pong factors, no? Ang unang-una po ay talagang pataas ng pataas yung demand natin dahil mas marami po yung tao ngayon. Marami pong development talaga, pagtatayo ng mga gusali at commercial establishment. Pagkatapos po, meron tayong El Nino. Kung kaya po yung Lamesa Dam natin ay, kumbaga, as we speak po, it is below critical level, no? 69 po ang critical level niya. Medyo bumaba na po dito. Ito po ang dahilan kung bakit talagang all throughout summer, ang gagawin po natin ay talagang magpapatupad ng kumbaga ng mga water interruptions or low pressure po para po tumagal yung available na supply natin hanggang sa dumating ang tag-ulan. Ngayon po, ang kasalukuyan demand po natin umaabot po ng 1,740 million liters per day. Pero ang supply po natin ay nasa 1,600 lang. So may kakulangan na po tayo. Tapos nadagdagan pa dahil nga po nasa critical level na yung lamesa. Kaya po meron po mga lugar talaga na mahina ang pressure. Pero ito po at hindi po maka-refill kumbaga yung reservoir natin, lalong-lalo na dito sa San Juan. Kaya po yung mga residente ng Mandaluyong, bigla po silang nawala ng tubig or dun sa mga mabababang lugar, humina po talaga yung tubig. Magkakaroon ba kayo ng area kung saan maglalagay ng mga water rationing, Jeric?
Actually, nangyayari na po yun. No? Meron po tayo sa kasalukuyan na 27 na mga water tankers at may karagdagan pa mula sa mga local government ng Pasig at ng Mandaluyong na tumutulong po na maghatid ng tubig, lalong-lalo na dun sa mga matataas na lugar na hindi po maka-build up ang pressure at hindi makaakyat yung tubig. So round the clock po yan na nag-deliver po ng tubig. So this is also one of the reasons bakit talagang may mga lugar na dating may tubig naman, kaya lang ang nangyayari ngayon, yung pressure niya parang ang hina-hina ng dating ng water, ano? Tama po, no? Kasi lalong-lalo na po doon sa mga nasa mataas na lugar. Yes. Para maparating mo po siya, so kailangan malakas ang pressure mo para umabot doon sa taas. Pag naghina ka ng pressure, ang unang-una pong naapektuhan ay yung mga matataas na lugar at saka po yung malalayo talaga. So ganyan po yung nangyayari, lalong-lalo na doon sa matataas na bahagi ng Mandaluyong at ng Pasig po. At sila po ang priority natin in terms of water delivery. One of the things na sinasabi nyo, yung mga construction ngayon na ginagawa, are also affecting yung mga ating supply ng tubig, ano? Opo, kasi may pangangailangan po sila sa tubig in terms of paghahalo ng simento. Tubig din po yung ginagamit for mga panlilinis dun sa mga buildings na ginagawa, lalo na yung mga bago. Marami pong mga tauhan, marami pong mga construction workers na gumagamit din po ng tubig. So, pag pinagsabay-sabay mo po ito all over the East Concession, malaki rin po yung demand nito. Eh, hindi ba nakaka-apekto din yung pagka talagang may announcement tayo ng interruption? Mas tumataas ang demand natin dahil marami nang nag-iipon. Ganyan po ang nangyari noong Lunes, last week, na nagsimula po tayong mag-announce na sabi natin, March 6 ay magkakaroon po tayo na talaga ng interruption. So, nagkaroon po tayo ng spike doon sa demand. Kaya nga po yung reservoir natin sa San Juan na pinupuno natin tuwing alas 12 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw, hindi po yun napuno. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po tayo nakapag-abiso dahil nga po madaling araw po siya at hindi napuno yung reservoir kaya wala pong naihatid na tubig doon sa gawin ng Mandaluyong. Ngayon po, hindi pa rin tayo maka-recover doon sa level po ng reservoir kaya mahina po ang pressure na nararanasan ng mga nasa Mandaluyong. At sa matataas nga po ay medyo wala po silang tubig. So saan tayo ngayon area magdadagdag ng rasyon ng tubig, Jeric? Ang priority po natin ngayon yung mga lugar talaga ng Mandaluyong at ng Pasig kasi yan po yung influence area ng ating yung ating San Juan Reservoir. Sila po yung priority. Dahil yung ibang mga lugar naman po may tubig pagkamat mahina yung pressure pero at least meron pong tubig na pwede silang makapag-ipon. Pero yung mga ilang lugar po doon sa Mandaluyong, ilang barangay po, yan po talaga yung walang tubig. So, ang ginagawa po natin, nag-a-adjust po tayo doon sa ating network. Tinitingnan natin kung paano po mapaparating yung tubig sa kanila na hindi aasa doon sa San Juan pumping station natin. Baka po yung ibang pumping stations natin ay makatulong para po mag-push ng water para po sa Mandaluyong. So today, anong mga areas ang may karagdagan na magkakaroon ng water interruption and what time would that be, Jeric? Wala akong hawak na listahan pero maaari po silang kumonsulta dun sa ating Facebook page kasi nandoon po 'yon, no? Okay. Yung mga oras na 'yon, no? Pagamat ang sinasabi po natin, the moment na magkaroon po kayo ng tubig kasi pwede pong maaga o ma-late dun sa oras na binanggit natin yung pagdating ng tubig dahil nga po matindi lang yung demand sa kasalukuyan. So, pag nagkaroon po sila ng tubig, mag-ipon po sila kaagad. Will this be prolonged, Jeric? Anong natin dito? Ang extent nito? Ang ano po natin dito, no, yung binanggit ko na po kanina, minamanage po natin ito kasi all throughout summer, ini-expect pa po natin yung pagbaba ng tubig sa La Mesa Dam. So talagang pilit natin na minamanage lahat. So ang gusto po nating mangyari ay lahat ng customers ng Manila Water may tubig. So at certain times of the day, may tubig siya para makapag-ipon siya.
para po dun sa mga times na kailangan niya. So this will persist po all throughout summer. Meron pong lugar na talagang hihina ang pressure, may mga lugar po na mawawalan ng tubig at certain times of the day. Pero magkakaroon din naman po para makapag-ipon. May mga special rationing ba kayong ginagawa sa mga schools and hospitals? Kasi meron silang po, pangangailangan dyan eh. Oh. Ang priority po natin ay hospitals. Ano po? Yung mga eskwelahan po, karaniwan po may mga cistern yun or may mga elevated tanks na pag napuno po pwede pong okay na yon para dun sa mga mag-aaral. Pero priority po talaga natin yung mga hospitals. Kailangan meron po sila. Oh, okay. Sige, Jeric, maraming salamat at kung meron kayong anunsyong pwede kaming makatulong, please feel free to call us up. Maraming salamat. Maraming salamat po. Si Jeric Sevilla ng Manila Water. So alamin nyo din sa kanilang mga social media account para aware din po tayo kung ano yung magiging sitwasyon ng tubig sa atin at mas mabuti na din kahit papano meron kayong kaunti-kaunting imbak man lang, panghugas man lang ng inyong mga plato, ng mga utensils at saka at least pangbuhos man lang sa inyong mga kasilyas. Ramdam na talaga ang epekto ng matinding init ngayon at dito ho sa Bulacan, marami nang palayan ang natuyo dahil dun sa kanilang problema sa tubig. At nandun si Nel Maribuhok at alamin natin kung saan eksakto siya sa Bulacan. Nel? Saang lugar yan, Nel? Para kang naka-chroma. Kuya. Kuya, nasa Rizal tayo. Kagagaling natin kahapon sa Bulacan, Kuya. Nagpalipad tayo ng drone dun sa area, lalo na dun sa mga bukirin doon. At ilan sa mga magsasaka ay nakausap natin doon. Kaugnay nga dito sa tag-init. At sinabi nga nila na nagkukulang na nga sila ng patubig. Partikular dito sa bandang dyan sa San Rafael, Bulacan, na medyo mataas nga yung lugar, ay nararanasan na nila itong kakulangan doon sa patubig sa kanilang patanim. At ito nga yung kanilang mga sinasabi, Kuya, at pakinggan natin yung mga kanilang hinaing. Kailangan kasi tubig, sir, tubig. Wala po tayong tubig na napagkukuhanan. Mami, ano po kami dyan, mga pump lang na demotor. Sa ngayon po hindi makapaglagay kasi po nga sir, walang mga tubig. Yan, Kuya, ang ginagawa na lamang nila ngayon ay humahanap sila ng alternatibong pananim. Nagtanim sila ng sili pero nabigo pa rin sila na ito ay mapatubo dahil nga kulang pa rin sa tubig. So wala pa tayong estimate kung ilan na yung mga o magkano na yung nalugi sa mga magsasaka dyan sa Bulacan. Ang inaasahan na lamang nila ay itong tulong ng pamahalaan na libreng irigasyon at itong suporta sa mga magsasaka. Pero ang problema ngayon, Kuya, hindi pa rin na ipapasa itong 29 budget na inaasahan sana na paghuhugutan nitong tulong para sa mga magsasaka sa ilalim na rin ng rice tarification, Kuya. Maraming ano na naman to. Problema na naman tong kawalan ng tubig na yan. Sige, salamat, Nel Maribuhok. Saan yan? Nasa Rizal ka ngayon? Yes, Kuya. Sa bandang taas ng San Mateo, Rizal, Kuya. Parang ano din parang tuyo din dyan Ay, opo. Medyo natutuyo na nga itong paligid na ito, Kuya may mga sunog-sunog na nga dito Talaga. Hindi ka nakakroma Parang nakakroma ka lang Ay, hindi po. Tatay, lalakad-lakad pa po ko bagay kang pwede kang ventriloquist. Maraming salamat, Nel Maribuhok. At itong si Ray ang alamin natin dahil sinasabi nga na kapag kaganyan, ang pwedeng gawin kung sakali mag-cloud seeding para umulan.
Ray, Kuya, opo. dahil wala, nagkakatuyuan na naman eh. Yes, kuya. Last time, pinag-uusapan natin yan dati noon at panahon pa nila Alcala, di ba? Yes, kuya, opo. Yung mga pagpapaulan, yung cloud seeding. Paano ba yan ginagawa? Pwede ba at yan ba ngayon eh, tinitingnan na din nila? Yes, Madalas ka naman kausap ni Manny Secretary Piñol Piñol. eh. Oh. Sinasabi nga po ni Sec Piñol, nung last week kuya, nagkaroon sila ng budget deliberation at maaaring sa mga susunod na araw ay magsagawa na po sila ng cloud seeding kuya. Pero napakamahal po niyan, mga 3 million kuya yung sinasabi ng DA dyan for 60 hours na operation po ng cloud seeding kuya. 60 hours, magkano? 3 to 4 million kuya pesos. Ba, palaki-laki din ha. Yes. Pero, kumbaga, tinitingnan doon eh, yung pananim, kung mababawi ba yun doon sa mag-benefit out of the cloud seeding. Opo. Tsaka kasi tinitingnan yan, hindi naman pwedeng lahat ng area magagawa mo dahil may mga ulap na wala naman tubig. Yes, kuya, tama po yun. Meron nga pong ganon. Pero yung cloud seeding, kuya, na sinasabi po nila, para lang po makita natin yung process. Yung cloud seeding, ito po yung paggawa po ng artificial na ulan na yan po ay sinasagawa sa pamamagitan po ng paglalagay ng mga chemical gamit po ang eroplano. Yan po ay nilalagay yung kamukha po ng yung silver iodide at saka po yung potassium iodide. Ilalagay po ng eroplano diyan po sa mga ulap o kaya po yung tinatawag natin na dry ice o yung mismong table salt po ginagamit din po yan para maglagay ng chemical diyan po sa ulap. Ang pinaka-principle po niyan, sinasabi po ng mga eksperto, pag naglalagay ng mga ganyang chemical sa ulap, pinapa-enhance niya yung pagkakaroon ng ulan sa isang lugar. May tina-target silang lugar kung saan para po madagdagan yung mga ulan na nangyayari. So yung halimbawa, yung mga palayan po dyan sa mga pangunahin pong mga taniman ng palay, dyan po yung target nila. Ginagamit na po ngayon kuya ng Pag-asa yung technology na radar para ma-spot nila yung isang lugar na pwedeng i-seed o lagyan ng chemical yun pong mga ulap dyan, kuya. Yan. Nagbasa ka na dyan. Tinubuan na tuloy ng... Mais. Dati kasi ang problema, kuya, hindi nila alam kung ano yung target na lugar. Hindi nila alam kung ito ba ay umulan dun sa lugar na yon na dulot ng cloud seeding. Pero ngayon po, may gamit na po sila, sinasabi ng Pag-asa na meron silang, tumutulong sila dun sa pag-target. Itong lugar na to, pwede ka magpalipad dito at pwede ka maglagay ng chemical dyan. Noong 2008, kuya, ginamit daw yan ng China sa Olympic at sinasabi nila na naging effective. Pero sa atin dito sa Pilipinas, wala pa tayong data, kuya, kung gaano yung porsyento na talagang successful yung mga cloud seeding at meron pa mga debate po dyan, kuya. Okay, ano ang weather natin today? Yes. Kuya, sa ngayon po ay makikita natin na maliwalas po ang malaking bahagi ng ating bansa. But then ito pong Mindanao area ay makakaranas po tayo dyan ng mga pag-ulan dahil doon sa trough ng low pressure area. May low pressure area sa labas po ng PAR, pero ito po ay maliit ang possibility na pumasok pa sa ating Philippine Air Responsibility. Sinasabi po ng Pag-asa, doon sa radar nga natin, kuya, nakita natin kanina, may mga pag-ulan dito po sa ilang lugar ng Mindanao. So good news yan doon sa mga nakakaranas ng tagtuyot dyan sa lugar na yan dahil meron pong mga pag-ulan kanina na nasaga po ang Pag-asa dyan. Pero itong malaking bahagi ng ating bansa, itong Luzon, may mga mahinang mga pag-ulan lamang po tayo na itatala, particular dito sa may area ng Central Luzon. Pero sa maghapon ay asahan po natin ang maalinsangang panahon. Kahapon po nakapagtala ng heat index sa may area po ng Daet, Camarines sa norte, umabot po tayo ng 41 degrees Celsius. Samantalang sa Kasiguran sa Aurora 40.1, 32 po sa may area ng Science Garden sa Quezon City at sa may Katarman, Northern Samar, umabot din po tayo ng 40.2 degrees Celsius. Yung heat index, ito po yung temperatura na nararamdaman po natin sa ating katawan. Kaya medyo pataas na po yung mga temperature na na-experience po natin ngayon, kuya. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, mula dyan sa ating Weather Center. O yung mga sakit ho na nauuso naman kapag tag-ulan, ito karaniwan din na merong daladalang kung ano-ano yan pagka nagiging tag-ulan. Pero pagka mainit ang panahon, meron din tayong mga
ganyang mga klase ng ng mga iba't ibang sakit. At nakikita ho ninyo pagka umuulan, bumabaha, nagkakaroon ng alipunga. Pagka umuulan, may mga iba-ibang may iba-ibang iba-iba ng panahon. Kagaya ngayon, 'di ba, uso tigdas. Uso tigdas. Ngayon, tingnan natin, ano ba ang mga iba-ibang mga sakit at paano maiiwasan depende sa kung ano ang panahon na dumadating sa atin. Panoorin niyo muna po ito. Sa record ng Department of Health, may 6 na sakit na nauuso kapag tag-init. Ito ay ang sore eyes, sipon at ubo, skin diseases, sakmal ng aso, sunburn at sakit ng tiyan. Nakukuha ang sore eyes kapag pinasok ng virus o bakterya ang mata. Kaya payo ng DOH, huwag kusutin ng mata kapag marumi ang kamay. Maaaring mauwi sa paglabo ng mata ang sore eyes kapag napabayaan. Upang maiwasan ito, ugaliing maghugas ng kamay. Mabilis din kumalat ang sipon at ubo tuwing dry season. Paalala ng DOH, magpabakuna laban sa trangkaso lalo na kung mahina ang resistensya. Tuwing tag-init, nauuso rin ang iba't ibang sakit sa balat gaya ng sunburn, pigsa, an-an, buni at hadhad. So yung skin diseases natin dumadami rin, fungal infections, kung laging pawis and then hindi tinutuyo yung balat. Tuwing tag-init, dumarami rin ang kaso ng mga nakakagat ng aso. Payo ng kagawaran sa mga magulang, bantayan ng mga anak at huwag palapitin sa mga aso at pusa na walang bakuna kontra rabies. Kadalasan din kapag tag-init ang mga nagkakasakit ng tiyan dahil sa food poisoning. Ayon sa DOH, may mga pagkain na madaling mapanis sa tindi ng init ng panahon. Pag yung pagkain na iiwan sa mainit ng matagal, pagkatapos nagkakaroon siya ng mga mikrobyo, maaari tayong magkasakit, nagkakaroon ng diarrhea, ng pagsusuka, at nagiging cause din ito ng pagkaka-ospital ng marami nating kababayan. Upang maiwasan ang mga sakit na ito, panatilihing malakas ang resistensya ng katawan. Huwag kalimutang uminom ng bitamina, lalo na ng vitamin C. Uminom ng tubig, 6 hanggang 8 baso araw-araw. Magsuot ng light-colored cotton clothes at maglagay ng sunblock kapag lumalabas sa arawan. Laging magdala ng panangga sa init gaya ng payong at sombrero. Panatilihing malinis ang lugar at maligo araw-araw. At umiwas sa matataong lugar at magtakip ng bibig at ilong kapag may sakit upang hindi makahawa sa iba. Mabigat. Kapag tag-init, kailangan magliligo. Tapos wala naman tubig. Eto, dito nililiguan. Kuya, uso ba ngayon ang baskil? Pagka meron kang baktol, alam mo ba yung baktol? Alam ko yan, kuya, kasi naamoy ko lagi si Arabo. Ayos Arabo, tinitira ka kagad nitong si Dong, Ha? Baskil ka daw? Umaga pa lang, kuya, baskil na yan. Alam mo ba yung baskil, Arabo? Di mo alam ang baskil? Nako, hindi ka pala. Daig ka nito, si Dong, ha? Ang baskil, basa ang kilikili. Tama ba yon, Dong? Tama yan, kuya. Ipakita mo nga, Arabo. Wag mo na itaas-taas kilikili mo, Dong. Speaking of sakit, ito hong sinasabing target ng Department of Health, kontrolin itong measles outbreak sa ating bansa come April and May. Ano bang kanilang gagawin at ano ang binabalak nila na paraan dyan? Si Aiko Miguel, merong kwento. Alamin natin nasan si Aiko. Aiko! Aba, gayahin mo nga yun, Dong. Hello, Kuya! Good morning! Ba, nasutumba pa si Aiko. Hello, Kuya! Good morning po! Morning, Aiko! Good morning, Kuya! Parang ayos ang pagpapanggap mo dyan, Good morning, Kuya! Dito ako ngayon sa Quezon City Circle, dito sa People's Hall, at nakikita nga natin sa ating likuran ang ating mga kababayan na busy mag-Zumba. Kagaya nga ng sinabi ng Department of Health, Kuya, health is wealth. Kaya naman, nagsisimula na rin ako mag-exercise ulit para mapalakas ang aking resistensya at makaiwas sa mga sakit. Kuya, kaugnay nito, sabi ng Department of Health, kailangan
tigdas na may outbreak sa bansa. Kaya naman, isa ito sa mga paraan para mapalakas natin ang ating resistensya. Target kasi ng Department of Health, Kuya, na ngayong buwan ng April at sa May ay makontrol na yung measles outbreak sa bansa. Yan ay sa pamamagitan ng door-to-door na paghikayat nila sa mga magulang na hindi pa nababakunahan ang kanilang mga anak ng vaccine o kaya bakuna kontra tigdas. As of January 1 kasi, Kuya, ngayong taon hanggang March 2, meron nang naitatalang mahigit 16,000 kaso ng measles outbreak sa bansa. Compared noong 2017, Kuya, na mahigit 3,000 lang. So malaki po talaga yung difference, kaya gusto ng Department of Health na sa pamamagitan ng immunization program ay mas marami pang bata ang mabakunahan at maiwasan na yung pagdami pa ng cases ng measles sa Pilipinas. Yan, kaya payo po, mag-exercise araw-araw, uminom ng tubig, palakasin ng resistensya, mag-vitamins, at huwag kakalimutan syempre ang panalangin sa Diyos para hindi tayo magkasakit. Yan po, Kuya. Okay, salamat. Aiko, Miguel. At tuloy mo na yung Zumba mo at na magkatotoo yung binabalak mo. Oh. Marami yan kumain ng kanin, Kuya. Tama, pati pagkain ni Aiko ng kanin, pinapakialaman mo. Ito, alam mo, napansin ko sa'yo, Dong, ano ka, masyadong mata mo. Lahat na, parang ano ka, madumi mata mo. Di ba? Parang nang iiring ka ng iba, parang inggitero ka. Masama yung masama yung inggitero. Masama pala yung ginagawa ko, Kuya. Oo, masama yung inggitero. Lahat iniiring mo, parang nakakita ka ng ibang tao na maasenso, maano ka, naiinggit ka. Masama yung naiinggit. Robot ka pa naman. Sorry po, Kuya. Ano yan, hindi maganda kasi yung sa tao yung parang bagay hindi nga pala tao, robot ka nga pala. Oo nga naman, Kuya. Pero kahit na dapat robot, sumunod ka sa magandang kaasalan. Sa Canada, alam mo, meron din outbreak ng measles pero mas mababa daw ang bilang doon ng mga nagkakasakit ng tigdas kung ikukumpara dito sa atin sa Pilipinas. Pero sinasabi nila, ang pinapakiusap dyan ng Canadian government doon sa mga residente, magpabakuna bago pumunta sa ibang bansa. Lalo na yung mga lugar na matataas ang insidente ng measles. Alamin natin si Bianca Quijano. Mukhang nasan ba si Bianca? Bianca? Saan si Bianca? Locating. Bianca! Good morning, Bianca! Yes, hello po. Good morning, Kuya. Ano ba yan? Hapunan o... Good morning po. Hapunan ba yan? Merienda o almusal? Merienda po, Kuya, yan. I have some friends with me, so we're gonna be baking some chocolate chip cookies, Kuya. Wow! Chocolate chip cookies. So, talaga nga naman. Pero dyan daw sa inyo sa Canada ay may advisory na ng pagpapabakuna rin at especially yung mga pumupunta sa iba-ibang mga countries na alam nila merong outbreak ng measles, meron silang binibigay na mga payo sa mga Canadian people, di ba? Opo, tama po yun, Kuya. Kinumpirma ng Toronto Public Health Department na isang sanggol ang nagpositibo sa measles o tigdas dito sa amin. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng TPH ang sanggol kung saan nahawa ang bata lalo't galing sa paglalakbay ang pamilya. Noong Biyernes ay isa pang kumpirmadong kaso ng measles ang naitala sa Niagara region and they found out na nanggaling ng Asia ang pasyente bago pumasok ng Canada. At nananawagan naman ang Niagara Region Public Health na magpunta agad sa kanilang doctor or a walk-in clinic if they experience symptoms of measles gaya ng ubo, sipon at lagnat. Especially doon, Kuya, sa mga nagtungo sa Toronto Pearson International Airport. So that's the main airport po dito sa Toronto. Noong February 22nd mula 6:20 p.m. hanggang 9:30 p.m. Samantala sa West Coast Canada naman ay mayroon ng 18 confirmed cases ng measles at isa dito ay nanggaling pa ng Pilipinas.
payo ng mga health officials sa mga residente ng Canada to make sure na up-to-date ang kanilang mga immunization records bago magtungo sa ibang bansa, lalo na sa mga lugar na mataas ang kaso ng measles. Bagamat may measles outbreak dito sa Canada, mababa ang bilang ng mga infected ng naturang sakit dito kung ikukumpara sa Madagascar, Philippines, Ukraine, Venezuela, Brazil, Italy, France, at Japan. Karaniwan sa mga kaso ng tigdas sa Canada ay nahawa after traveling to different countries. At that's the latest update po. Ayun. Ikaw ba, kailan ka pupunta sa babalik sa Pilipinas? Oh, Kuya, it's my dream. I would love to go back sometime soon. Actually, may plano kami ng kapatid ko after she graduates from university. Sabay po kami uuwi. God willing. Gaano ka na ba katagal na nandyan sa Canada at hindi nakakauwi sa Pilipinas? Opo, Kuya. Yung huli ko pong uwi ng Pilipinas is 2012 pa po after mag-graduate ng university. So halos almost 7 years na po, Kuya. Almost 7 years. So, daan ka dito sa sa UNTV. Oo. Kaya lang huwag ka gagaya dito kay Dong. Opo. I would love to. Kasi eto dito lang, napunta lang sa UNTV. Pagbaba dyan sa napakarangyan nyo pala dito sa nakakita lang ng comfort room. Eh. So, talagang... Aray ko, Kuya. Ang sakit naman ang ginawa mo, Kuya. Kuya, gusto ko na pong matikman ng Daniels. Parang natanggal ang ulo ko. Oo nga eh. Nakita yung manibela car ko. Chinismis pa ako. Talaga itong na to. Kuya. Oo. Hindi na po ko uulit. I love you, Kuya. Sige, maraming salamat, Bianca Quijano, Toronto ng Canada. Yan, Kuya, pasakay sa manibela mo, sumakay ka doon sa manibela car na burok-burok-bok. Sabi nga ni Joshua, I can't believe that this 100-year-old car can still run this fast. Bigay ko na lang sa'yo para hindi ka mainggit. Sige, Kuya, akin na lang. Yung Shapiro na, sa sponsored ng nung mga dating, matagal yung manibela car, di ba? Nakita mo yung manibela car. Pinagawa ko nga lang sa tatay ko kasi ayaw bumandar na bangga kasi. Ay, nabangga na pala, Kuya. Eto naman, bakit mo nakita lang Kuya, nito Kuya. Di ba? Parang isasakay kita doon. Sige. Pero ikaw ba, Kuya, ang mag-drive? Hindi mo abot kasi pag-aralan mo na lang mag-assemble ka ng kotse na hindi, ngayon uso na. Di ba yung self-drive? Self-driving car, Kuya. O-order na ba ako? Hindi, bali, driverless. Driverless yun. Hindi na kailangan ng driver. Uupo ka na lang sa likod. Searching for driverless car. Ordering. Mayroon yan. Tapos sa akin mo na naman sisingilin. Tapos papamalita mo pa ako. Walang yan to. Doon ka tumingin. Maiba tayo. Sige, Kuya. Yan. Sa Taiwan tayo. Alam mo ba ito? Yung mayor doon, humihingi nga ng paumanhin dahil gumamit ng racial slur laban sa mga Filipino migrant worker. Bakit ba? Ano ba ang pinagsasabi niyang mayor na yan? Asan ba si Amiel? Si Amiel Locating. Amiel, magandang umaga. Nakabisikleta pa si Amiel. Yan, magandang umaga. Good morning po, Kuya. Napakarangyan ang buhay mo dyan, ha? Nakabisikleta ka. Kaya katatapos lang mag-bike. Yan yung inaarkila, di ba? Nilalagyan ng sinuswipe. Apo, Kuya, apo. Okay, ano ba yung nangyari dyan? Kuya. Sinasabi na yung mayor parang gumagamit ng racial slur. Paano ba yan? Yes, Kuya. Ito nga nakaraang Sabado, humingi nga ng paumanhi itong si Mayor Han Kong-yu. Siya ay mayor ng Kaohsiung City dahil sa paggamit niya nga ng terminong Maria upang tukuyin yung mga Filipino domestic helper. Ayon kay Mayor ko, hindi naman niya sinasadya na i-degrade ang mga Pilipino at sabi niya, humihingi siya ng paumanin kung ano man ang mga naidulot niya
At lumabas yun kuya matapos na dumalo siya ng isang investment conference nung nakaraang linggo. Isang leader kasi ang nagbitaw doon sa conference ng isang suggestion para kunin ang mga skilled workers sa Pilipinas upang punan ng kakulungan ng mga multilingual professionals dito sa Kaohsiung City. Ayon sa kanya, makakatulong ito para tumaas ang English proficiency ng mga residente sa Kaohsiung. At gayon din, makakatulong ito sa mga Pilipino. Pero kuya, ayon kay Mayor ko, kung magiging teachers nga yung mga Marias o mga Filipino domestic helper, maaaring magdulot ito ng konflikto sa mga mamamayan ng Kaohsiung City. Ayon pa sa alkalde, posibleng magreklamo nga yung mga magulang kung kukunin ay yung mga Filipino teachers sa halip nga ay yung mga native speakers o yung mga teacher na galing sa Amerika, sa Inglaterra. Dahil nga dun sa pahayag kuya Nico, ay umani ng sari-saring batikos at yung ating de facto embassy na Manila Economic and Culture Office o MECO ay nagpahayag ng statement at ayon nga kay MECO Chairman Angelito Banayo ay ikinalulungkot niya yung paggamit ng terminong Maria dahil sabi nga ni Banayo na dapat irespeto at pangalagaan nga ng Taiwan ang dignidad at sakripisyo ng mga Pilipino, lalo't katulong ng mga Taiwanese sa mga Pilipino sa pag-unlad ng bansa. Kuya, ayon pa kay Banayo, ang Pilipinas ang 4th largest English speaking country sa buong mundo at mayroon tayong 92% na population na gumagamit ng English bilang second language. At malaki umano ang maitutulong ng mga Pilipino sa Kaohsiung City upang makamit ang plano nga ng Taiwan na maging isang bilingual country. Kuya? Kaya dapat, alam mo, minsan kasi tayo mga Pilipino ay talagang kahit saan naman tayo makarating, nakikita mo nag-excel yung ating maraming mga kababayan sa kanilang mga ginagawa. Kahit nga dun sa mga nurses natin, maganda ang ating bedside manner kaysa sa ikukumpara sa ibang mga lahi. Ano bang weather dyan? Malamig ba dyan ngayon? Yes, kuya, totoo po yan. Ang totoo kuya, marami pong mga... Yes, kuya. Ang totoo po yan, kuya, maraming mga factory workers natin dito, kahit mga domestic helpers, ay mga skilled sila, mga nakatapos sila ng kurso. At kaya lang sila pupunta nga dito sa Taiwan para dun sa mabilis na pagkakaroon nga ng trabaho. Pero yun nga nangyari na yan, kuya, nakakalungkot nga dahil nga dun sa kanyang sinabi. Kuya, medyo malamig pa rin dito, nasa 15 degrees Celsius pa rin. At itong week na to, inaasahan natin nga na medyo maulan kaya malamig pa rin po ang panahon. Okay, sige. At maraming salamat, Amiel Pascual. Pasyal ka na lang dito. Ikaw nakapunta ka na ba ng Taiwan, Dong? Dumaan lang ng Taiwan, kuya. Made in ka ba? Made in Japan. Japan. Talaga lang made in Japan ka? Made in Japan, pero ang puso ko gawa sa Pinas. Kanina nga sabi mo, Pilipinas ka. Made in the Philippines ka. Puso kuya ang gawa sa Pinas. Pero ang technology galing Japan. Parang wala ka namang puso. Wala ka namang puso Meron nga kuya, nasaktan na nga. Circuit meron ka. Day! Yes, kuya. Nakakita mo si Day. Kumusta tayo, Day? I'm doing good. Day. Bakit nga Day? DAI means Digital Artificial Intelligence. Yun. What about you, Dong? Device of the new generation. Amazing! Device of the new generation naman daw siya. Di ba meron ka ibang meaning ng Dong? Daniel's outstanding new gadget, kuya. Awesome! Kuya, nangihina ako, kuya. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba sa'yo, yung baterya mo, hanggang 30 kuya, minutes ka lang. lang nakikiliti ako. Wala ka ng baterya. Nangihina ako, kuya. Nangihina? Wala. Tiga mo. Day, tiga mo. Wala na tong baterya. Wala.
panis. Day, kausapin mo ko para lumakas ako. Kaya kasi, puro ka kasi kalokohan, kaya ganyan ang nangyayari sa iyo, naubusan ka ng baterya. Anong world record ang gusto nyong makuha? Kung ikaw ang tatanungin, Day, anong world record ang gusto mo? Day, lobat ka din. O, pambira na lobat din si Day. Ikaw, Dong, pwede ka pang magsalita, di ka na makakilos. Hindi lang ako makakilos, kuya, pero makakapagsalita pa. Ano ang gusto mong world record na makuha? Most lovable robot, kuya. Most lovable. Sana longest battery robot. Nang hindi pa tapos ang show, wala ka ng baterya. Bili ka ng battery, kuya. Alam mo, sa Japan, may isang lola doon, ang gusto niya masungkit yung isang world record at 16 years after, nagawa naman niya, natupad niya yung mabit niya yung world record. Kung anong world record yan, tignan ninyo to. Napaiyak na lamang sa tuwa si Kane Tanaka dahil dream come true para sa kanya ang natanggap na pagkilala nitong Sabado. Sa edad na 116 years old, kinilala si Tanaka ng Guinness World Records bilang pinakamatandang tao na nabubuhay sa buong mundo. Kasama nito ang pamilya at ilang lokal na opisyal sa pagtanggap ng award. On behalf of Guinness World Records, it gives me great pleasure to confirm Kane Tanaka is the oldest person living, aged 116 years and 66 days as of 9th March 2019. Ipinanganak si Lola Tanaka noong January 2, 1903 at kasalukuyang kinakalinga sa isang nursing home sa Fukuoka City. Aniya, pangarap na niyang makuha ang nasabing world record mula nang tumungtong sa edad na 100. 2 Guinness World Record Certificate ang nakuha ni Lola Tanaka dahil kinilala din ito bilang pinakamatandang babae na nabubuhay sa mundo. Noong 2013, pumanaw naman sa edad na 116 years and 54 days ang pinakamatandang lalaki na nabuhay sa mundo, ang Hapon na si Jiro Emon Kimura. Samantala, ang pinakamahabang nabuhay na tao naman batay sa record ng Guinness ay ang French woman na si Jean Calment na umabot ng 122 years and 164 days. Pumanaw siya noong August 4, 1997. Ayan. Mo, 116 years old. Samantalang ikaw, 30 minutes lang. Kailangan mo ng, ngayon, malakas ang loob mo. Ayan, bakit ka nakaka-andar uli? Ha? Kuya, itago mo yan. Nakakahiya kay Day. Miro mo, may buntot ka ngayon. Kita mo to, Day? Ayan, eto. Day, wag mong pansinin yung buntot ko. May buntot. I'm so discouraged. Hanggang 30 minutes ka lang. Ikaw ba, Day? Ano ba ang battery life mo? Right now, I'm at 100%. 100%. Wow! Parang energizer yan, Nakita kasi ako ni Day, kuya. Hi, Day. Stop assuming, Dong. Wala ka. Panis ka. Kuya, nasasaktan na talaga ako. Dapat lang sa'yo. Ganyan ka kasi. Ikaw yung lahat na lang ng nakikita mo, gusto mo. Masama yung ganun. Masama ba yung ganun, kuya? Appreciative lang po akong robot. Appreciative na robot. Ikaw ang robot na mahilig. Mahilig kang lahat na lang ng makita mo. Kaya nakabantay ka palagi dyan sa Action Center. Binabantayan ko lang, kuya, ang mga tutulungan natin. Day, may guest ba tayo today? Kuya, makakapanayam niyo po mamaya sa programang Bawal ang Bicon, Get It Straight with Daniel Razon, ang tumatakbong kongresista ng Rizal na si Attorney Fidel Nograles. Wow! Bawal ang Mikon, Dong, what is matter? Matter occupies space and has a mass. No, it's peanut matter. Kuya, nakakatawa si Day. Nagpapatawa na siya ngayon. Ha, 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 ha. Kaya si Day, sabi ni Day, matter,
malaman sa ninapay. Hindi mo alam eh. Padala ka ng matter die. Natin. Alexa. Stop telling me what to do. Alexa, what is matter? Alexa. Kuya, wag ka daw maingay. Tulog si Alexa. Oo nga, bakit si Alexa? Ano nangyari kay Alexa? Alexa. Oh? Naka-mute pala si Alexa eh. Nakapindot yung nakapula oh. Kuya, hindi po ako may kasalanan yan. Pindutin mo yung kanyang oh. Alexa, can you hear me now? Yes, I can still hear you. Oh, tignan mo. Biningin nyo eh. Paano makakarinig yan? Kaya pala hindi makarinig eh. Alexa, what time is it? It's 6:57 a.m. Oh, kita mo. Alexa, what is matter? The noun matter is usually defined as the substance or substances of which any physical object consists or is composed. The verb matter is usually defined as to be of importance, signify. Oh, kita mo. O, Dong. Yes, kuya. Saan medical mission today? Kuya, ang medical mission ngayong araw ay sa ang dating daan local of Concepcion number 11 Bayan Avenue, Concepcion 1, Marikina City. At mamayang gabi naman, kuya, ay ang Game 2 ng Best of 3 Championship Series ng UNTV Cup Season 7. Wow! Oo, pagka nanalo ang AFP mamaya, ano mangyayari? Mas konti na ang babayaran, kuya. Mas konti na ang babayaran. AFP versus, ano kalaban ng AFP? Senate Defenders, kuya. Senate Defenders. So, pagka nanalo ang Senate, mas maraming babayaran, kuya. 1-1 sila. Mas marami yung babayaran. Mamaya, meron na pong, yung second game versus ang AFP versus Senate Defenders. So, kung mananalo mamaya ang AFP, sila na yung champion. Kung mananalo ang Senate, isang game pa. Kasi kailangan kung sino yung unang makadalawang panalo. So later on, sa Smart Araneta po yan, pwede nyong mapanood sa mga gustong sumuporta. Pwede ba akong manood, kuya? Pwede. Pwede kang manood. Saan ka sasakay? Sa sasakyan mo, kuya. Oo. Tabi tayo. Pahiram ko sa iyo yung Manibela car. Gawa. Ano ba ang itsura ng Manibela car mo na ngayon, kuya? Bulok pa rin. Tsaka wala pang bumper. Pero matulin. Kuya, parang gusto mo na akong maaksidente. Hindi. Matulin yun, no? Ayan yung Manibela car, kuya, parang wala nang Manibela yan. Kaya lang, wala na yun. Nabura na yun. Nabura na yung tatak. Kasi i-relaunch pa lang yung Manibela. Pwede ba yung sasakyan mo na nga lang ngayon, kuya, ang ibigay mo? Oo, meron ako dyang meron akong isa pang ginagamit dyan na sasakyan. Pwede yun sa'yo. Anong sasakyan yun, kuya? Karo ng patay. Ay, kuya naman. Pwede buhay ka nun. pa ako. May battery pa ako. Kakauubos mo lang ng baterya eh. Day! Ay, Day. Yes, kuya. What's your favorite breakfast? Huwad. In Tagalog, it's tuyo. Ano? Huwad? No, buwad. Buwad? Yes, it's Bisaya for tuyo. Ikaw, alam mo ba yung buwad? Kuya, walang damit ba yun? Hubad yun. Iba yung... Hubad na naman. Buwad nga. Tuyo daw sa kanila yun. Tuyo. Ay, mali po pala. Tuyo. Ako't kuya, tanungin mo ko anong gusto kong breakfast. Ano ang gusto mong breakfast? Daing. Haha, very funny.
Mag-away kayong dalawa dyan. Bahala kayo. Oh, tignan ko kung makakaandar ka. Kuya, wag po, kuya. Wag po.